And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Muli na naman tayong umiere para patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at palaguin sa ating pong relationship with our family and with the Lord Jesus Christ. North, South, East, and West corner. Sorry. North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in. Keep tuning in. Dahil maganda po ang pag-uusapan po natin sa tanghali po na ito. And of course, with me are my co-host and my tagasalong co-host. Nakilala nyo lahat. Of course, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, and Sir Conrad. Magandang tanghali po sa inyo. Bati po kayo. Naka-off. Sorry. Good afternoon. Take two. Good afternoon sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan and welcome back dito sa inyong paboritong kasalo sa pananghalian, ang The Baptist Lunch. And we're very excited sa ating topic ngayong tanghali. Kaya wag na wag kayong mawawala dyan. Good afternoon pala sa aming mga bisita na nanonood ngayon dyan sa bahay. Kay Ate Emma, kay Kaloy, at sa kanyang magandang asawa na si Audrey, at ang kanyang sister, at si Jeremiah, si JJ nasa school, and also kay sa lahat ng mga strikers na nandyan. Okay. Good afternoon sa inyong lahat and maayong udto sa lahat ng mga nanonood from West Bank family. Wag na wag kayong mawawala dahil very interesting ang topic natin ngayon. Amen. Ma'am Cynthia. Hello everybody sa mga avid listeners natin na nakita ko na ngayon dito ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat and keep on watching and pass the link. Ang ating mga viewers from North, South, East, West, at kagaya sinabi ni Sister Marnelli, ang West Bank, syempre special yan. At saka sa ating mga kapamilya, Brother Noel na nasa bahay, at saka kay Pauline, kay Tricia. Advance happy birthday pala kay Pauline sa Friday. Kasi diba? di natin Happy mababate birthday, Pao! Ano ba ipapa-birthday sa'yo? Hug. At saka sa ating mga kananayan na ang iba ngayon, palagay ko nagluluto pa rin. Kasi ako pag ganito sa bahay, parang ganitong oras, busy pa rin ako at nasa harapan ng kalan. Busy para magawa ang ministry sa kanilang pamilya. Amen. Akala nyo simpleng gawa yan, simpleng task yan. Pero great task yan pag nagampanan natin talaga ng with all our heart. Yun yung sinasabi ko, hindi griping masaya nating ma-accomplish at masayang matatanggap ng ating mga kasama sa bahay. At sa mga kumakain, patuloy lang tayong kumain habang yung tenga ninyo ay nakikinig sa amin. Yeah. Salamat po at patuloy po tayong pagpalain sa ating programang itong The Baptist Lunch, The Mother's Edition. Amen. And of course, ang main host, yung camera natin, medyo naghang. Alright? And bago natin, ano yun? Yeah. Wala pa. Okay lang. Yan. Medyo nakikita nyo po sila hindi gumagalaw. Opo. Yan, Ikaw gumagalaw. po kami. Of course. Ayun. Ay ating main host ng IP, Sir Conrad. Ayan, maraming salamat po, Sir Jao, at sa ating mahal na pastor. At muli na pahintulutan tayo na maging pagpapala po dito po sa The Baptist Lunch. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat at sumabaybay lang po tayo. At sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy, ay good afternoon din sa iyo dyan. Alright? And also, just keep tuning in. Let's all enjoy the program. Alright, Sir Jao? Thank you po. Nag-comment na nga dito sila eh. Ay, sorry siya. Ay, isa lang. Isa lang, sir. Sabi niya wala. Amen. Siya lang. Isa lang pala. Of course, Then, of course, shout out to all the mothers out there and the wives out there. Alam niyo po, napaka-importante ng discussion po na ito. Na topic na binigay po sa atin ng ating mahal na pastor, ministry and family. Alam niyo po, let me start by reading 2 Corinthians chapter 6 verse number 3. Favorite ko po That's itong right. verse na ito. Sabi po ng Bible, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Alam niyo po mga kapatid, talagang napaka-importante, napaka-importante na yung ministry na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon Jesucristo will not be blamed. You see, alam niyo po,
because it is not designed, once again, let me refresh it to you, na it is not designed to ruin the family, but it's designed more to fix the relationship of the family. That's right. And to help the family grow. Kasi, alam niyo po, sabi ko nga sa mga young people, ginagamit ko ito, na yung ministry ang magpupush sa inyo na maging maayos kayo sa magulang nyo. Now, the same thing din po dito, that since this is the mothers and wives edition, mga kapatid, para po sa mga nanay dyan, mga asawa, babae po dyan, ministry will always help you. No, it will always help you to grow on your life of marriage. It will always help you na lumago kayo sa ministry nyo bilang nanay at sa ministry nyo bilang isang asawa. You see, lalo-lalo na po yan dahil of course, you will never be a mother if you've never been a wife. Of course, sa panahon nga lang ngayon, no, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, no? Sa panahon nga lang ngayon, medyo tagilid na yung binanggit ko na yun. Kasi kahit hindi instant. wife ngayon, nagiging mother. Yeah, instant Oo, mother. Diyan natin nire-rescue yung mga young people eh. Yeah, Oo, oo. di ba? Kaya, pero yun yan, sinasabi namin sa inyo young people, tandaan nyo yan. Ilagay nyo sa isipan nyo yan. Parang biblical pattern to be a mother, you've got to be a wife first. Yeah, yan ang tatandaan nyo. Huwag kayo, alam nyo ba, nakakalungkot man, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, alam naman natin lahat ito eh. Sa panahon niya yun, lalo Sir Conrad, alam niya, maraming lumapit sa kanya sa ganitong problema eh. They wanted to be a mother first. Wala na silang pakialam sa pagiging asawa eh. Yes, that's Kasi right. naalala ko sa Ma'am Sir Conrad, ito sinabi talaga ni Pastor at hanggang ngayon palasak ito sa Amerika eh. Totoo yan, sir. Ang lumapit talaga kay Pastor, anakan lang siya. Uy. Oo. Yeah. Totoo yun. Nung pumunta po siya, bago-bago pa siya sa Amerika noon, parang ganun ang kalakaran. Siguro naka-anim, ganun, apat na. Siya yung pumunta siya mag-isa. Yun yung pinaka-point talaga nung lumapit sa kanya. Latina yata yun. Kasi sustentuhan ng ano eh. Gobyerno. Yun ang hamon nila. You see, dalawa daw yun. At that time, kung di ako nagkakamali, 300 yata or sa iba sa nanay, iba sa anak. So, ginawang hanap buhay. You see, noon pa yun. Patago pa yun. Ngayon, di na patago eh. Marami na sa labas, marami na nag-offer talagang, they don't care. You see, they don't care on the relationship ng pagiging ano. May mga ganyan na liberal thinking. That's right. Sa totoo lang, unbiblical and liberal thinking, worldly thinking, devilish mind talaga yung ganyan. Yan dyan na kayo sinasalba young people. Pero anyways, balik po tayo. Ito yung sinasabi ko. You will never be, biblically speaking, you will never be a mother if you've never been a wife. That's the pattern. You see? Now, kaya ko po sinasabi yan, yung ministry nyo po, as you play your role, as you play your role as a wife and as a mother, malaking na itutulong ng ministry. And in fact, ay dito sa church natin, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, Sir Conrad, kitang-kita natin yung mga wives na nag-involve. Ito, hindi ko po, shoutout kay Ma'am Jenny Suerte. No, dating nasa area ko yan, kaya na kaila Sir Rafi na, ako'y nagmapasalamat. It's because hindi siya tumigil. In fact, siya nga yung nag-testimony, nagpaalam siya na mag-transfer. Pero sabi ko nga sa kanya, if you want you to grow at gusto nyo nga madala yung pamilya nyo dito, alam nyo yung, sinabi ko to not to, giving no offense to the other church. Nakilala naman natin. Pero sabi ko nga sa kanya, yung pattern ng ministry natin, baka magulat ka pag lumipat ka because hindi mo masasaktihan doon. I'm telling the truth. Yeah. You see? Na-share ko nga kay Pastor ito I'm telling the truth. Hindi niya masasaksihan yun. You see? So, mahihirapan siya sa goal niya to achieve rather than staying here para ma-achieve niya yun. Alam niyo, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, Sir Conrad, nag-post siya, tuwan-tuwa ako. Last Sunday yata, if I'm not mistaken. Yeah? Sunday morning. Etong last Sunday, di ba? Kasama yung asawa niya first time. Wow. Praise the Lord. Amen. So, ano yung sinasabi ko dyan? Nag-i-involve, Sir John. Di ba nag-i-involve siya sa nag-i-involve siya sa Good News Class? May ministry. You see, Wow. yun ang sinasabi ko. See, it's the ministry that help ang goal niya kasi pati yung mga anak niya makapag-involve. Ngayon, sabi niya nga, yung anak na nagpapaalala sa kanya, nang sinasabi sa kanya na kahit may sakit sila, magsisimba sila. Amen. You see, na dati gano'n din sinabi niya sa mga anak nila. Pag nagtatrabaho siya, sinasabi na ngayon sa kanya ng mga anak niya na, sabi mo, kahit anong mangyari, dapat makapagsimba tayo. You see, so ano nangyayari, mga kapatid?
na-enhance yung kanyang motherhood at yung kanyang ministry as a wife. It grow into the point na yung asawa niya na hindi niya nadadala pa sa church, naging bisita last Praise Sunday. the Lord. Amen. At saka, sir, nakita ko yung picture nila. Nakangiti yung asawa niya. Man. Ginawa niya nga profile picture, if I'm not That's mistaken. great. Di ba? That's Kaya, praying for you more, Ma'am Jenny and Sir Neil, si Neil. Sir Neil. Wow. Sa area Amen. namin dati, lalo-lalo yung anak niya, singer, tsaka magaling sa memory verse. Yung anak niya lalaki, si Jacob. Talagang at saka kasama nila Daniel palagi yung sa Growing Bulilits kaya, kaya ibig ko sabihin, talagang kita nyo na dala niya sa ministry, yung mga anak niya, and prayerfully, Sir Neil, kung nanonood ka man, and Ma'am Jenny, panunod mo to kay Sir Neil, praying for you na makasama ka namin sa mga ministry dito. So, Amen. yan yung sinasabi ko. The ministry was not blamed because ano yung word niya sa testimony niya? The neighbors saw changes in them. That's great. It is because of the reason that she decided to involve herself in the church ministry. You see, ano pa nga lang yun? Good news class pa lang yun. How much more tayo na may mga ilan-ilan sa mga mothers out there na may ilan kayo, marami hindi lang good news class ang involvement ninyo. Di ba? So, alam nyo, ang point natin dito ngayon, ang gusto ko po ma-emphasize namin sa inyo ngayon dito, how the ministry helps you mothers, helps you wives, pagdating sa inyo po mga attitude. Napaka-importante po yan. Kasi tandaan po natin, our attitude is sa loob magagaling yan. Hindi po yan sa labas. So, ibig sabihin, it's more of a spiritual issue. Every attitude issue are spiritual issues. And ministry is not a physical issues, but you will be more convicted to involve in the ministry pagkaayos ang spiritual issues mo. Yeah. Yeah, kaya napaka-importante. Kaya para sa mga mothers, sabi nga dito, that the ministry be not blamed. It will help you to be reminded not to give offense on anything na ginagawa nyo sa pamilya nyo, ginagawa nyo sa asawa ninyo, at ginagawa nyo sa labas. Nakakalungkot naman nito kung sa street ninyo kilala kang number 1 na, Marites. Di ba? Sabi ko nga, the good Samarites kasi nagsisimba ka. Pero may Yun side bet lang. ka pang ministry ng pagchichismis. By the way, please pardon my voice. At sabi ko kanina kay Pastor, bigla lang sumulpot to kanina madaling araw. Well, anyways, ganun pa man. Let's try to, alam mo, nandito may mga mothers po tayo. Andito si Ma'am Cicha, si Ma'am Marinelli, and of course, andito kami ni Sir Conrad. We can, let us help you, from their personal, as a wife and as a mother, from their personal experience in life. I believe that this will really help. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, sinasabi namin dito every Friday ng mga fathers, we are not perfect. Lahat tayo ay nasa process ng growing. Alright? We are not perfect and we are not excused. We're just here to share you the truth na nangyayari po sa amin at the same thing na dapat na yakapin natin para mangyayari din po sa atin. And we're not forcing you to do this and to do that, but we're just showing you when God moves and when the Word of God is being applied, malaking changes ang nangyayari sa buhay po natin. Lalong-lalo na pagka nagpagamit tayo sa Panginoon. Ma'am Marinelli, can you share something about that? How did the ministry help you pagdating sa attitudes? Amen po. Actually po, yung every week na nandito tayo sa Baptist Lunch, na ikaw talaga nakaupo at nasa salang, mas nagiging strong yung conviction na gawin yung mga naririnig dito. Kasi ang dami naming naririnig mula kay pastor, mula sa mga guests, and nakaka-challenge. Kasi minsan, diba, pag nasa bahay na kami, parang nandun ka na, ito yung pinag-usapan namin last week okay. Ito na yun, i-apply ko na dapat. Yeah. Kasi kung hindi mo may apply, ay parang nakakahiya Tama na yun, ma'am. sinasabi mo tas hindi mo ginagawa. Kaya nga 'di ba pagka sinasabi ko, eto guilty ako, gumaganon ako kasi hindi ko siya ginagawa. That's Or right. natututunan ko pa lang siyang gawin or hindi ako consistent dun sa ginagawa ko. So, because of this ministry, napapaalalahanan Yun. ako personally to be better every day because
Tsaka ano po, nakaka-challenge kasi biglang may lumalapit sa'yo sa church. Even yung mga gathering po na yung kasama natin yung ibang mga churches. Uy, ma'am, nanonood kami sa inyo, ganyan. Tapos natututok, okay. Hindi pala pwedeng pa-banjing. Yeah. Totoo yan. So, nakakatuwa talaga, nakaka-challenge yung mga nangyayari sa church. Tsaka yung nakikipag-usap. Ito, in credit to the beautiful wife of Sir Conrad, naalala ko talaga nung nag-uusap kami dun sa Christmas Fellowship na nakalimutan ko yung topic namin pero hindi ko makalimutan yung exact word niya. Sabi niya, nakakahiya sa Diyos, ate eh. Alam mo, Christy, hanggang ngayon, na ulit-ulit kapag ka may mga naiisip ako na mga decisions, oo nga, nakakahiya sa Diyos. After all what God has done for you, Yun. what can you do for God? Man. Kaya, thank you for this ministry po talaga. I bless God na nandito pa po ako hanggang ngayon. And then, ito talaga ang constant reminder sa akin every day na to be better, to become more like Christ. Kasi yun naman talaga yung goal natin, na tignan si Kristo. Tsaka yung sabi ni Sir Jao kanina na, yung pagmamarites, natutuwa talaga ako kasi through the years, yung mga tao, ayaw na magkwento. Kasi yung mga marites, gusto nilang magkwento pagka dinadagdagan mo yung kwento. Yung, may mga ganun na magko-comment din siya. Yun. Magsisympathize ka. Sila wala sila makuhang sympathy sa akin. So, buryong sila pag sa akin sila nakikipag-usap. So, parang, walang kwenta to, hindi ko na to kukwentuhan sa susunod. Tapos, hindi ko pa maalala yung mga Yun. kinikwento. So, isang blessing po yun for me na because of the constant reminder na lahat, ano yun sa Proverbs na where there is no contention, there is no strife. Tama Yeah. ba? So, pagka hindi mo pinakinggan yung dinadalang chismis sa'yo, walang strife na mangyayari. Yes. Lalo nang nagkakaroon ng gulo kasi pinakinggan mo na, nag-comment ka pa, sinabi mo pa sa iba. Yun talaga. So, yun. Isa po yun sa natutunan ko na to keep what is, kasi trust yun eh. Although other people trust you naman na magkwento lang ako kasi ilabas ko lang yung nararamdaman ko, they knew that it will stop from you. So, okay yon na kaya mong i-process yon. Pero yung mga, kung hindi mo kayang i-process, huwag mo na lang talagang pakinggan. Kasi eventually, yung mga tao, hindi na lalapit sa'yo. Lalayo sa'yo ang chismis Eksakto. dahil Yun. ayaw mong pakinggan. Yun po. Tama yun. Kaya Yeah, go ahead. Kaya naman maganda yung sinabi ni Ma'am Marnelly kanina. Kumbaga, makikita natin dun sa personal testimony ni Ma'am Marnelly na kumbaga, yung mga ganitong klaseng programa na nabigyan tayo ng pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng ministry po na ito, kumbaga, yun yung nagsaserve sa atin na mas lalo pa tayong ma-equip, lalong-lalo na sa pamilya po natin. Kaya nga hindi pwedeng ma-blame eh. Yung sinasabi ni Sir Joe, hindi pwedeng mo sabihin na kaya siya sabi ni Ma'am Marnelly, hindi pwede na pag dito, okay, sa bahay, hindi. Hindi pwedeng, hindi pwedeng mangyari po yung ganong klaseng aspeto. Kasi Sir Conrad, it's because of the reason, no? Yung feedback pa kaya. Yeah. It's because of the reason na yung bahay is dun yung application. Yes, It is that's the right, ground sir. of application. That is right. Oo. Kaya napakalaga po. Kaya nga, gusto ko lang pasubalian yung sinasabi ni Sir Joe kanina na yung ministry, it should not ruin. Hindi dapat yun yung kadahilanan na masisira yung pamilya. Yeah. Kundi dapat yung ministry, yan dapat yung magpapalakas lalo nung pamilya ninyo. Yun dapat talaga. Hindi pwedeng yun yung sisira eh. Hindi pwedeng yun yung parang mas lalong lalamya yung pamilya dahil nasa ministry. Parang hindi ko ma-picture out yun na may magsasabi na isang magulang or isang nanay or isang tatay na nangihina kasi ako kasi nasa ministry. Parang hindi pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Pero nangyayari sa iba eh. Kaya nga nandito po kami to encourage you na makita ninyo na yung ministry ay dapat magpapalakas at mag-i-strengthen nung pamilya po natin. Amen. Yan po yun. Yan po dapat yung makita po natin, mga kapatid. Kasi ako nga, personally, mga kapatid, sabi ko nga, way back then, hindi naman po kami inclined sa ministry
wala naman kami ka-idea sa ganyan. Sabi ko nga, hindi naman kami laking simbahan, di ba? Hindi naman ako hindi ko alam kung anong gagawin sa ministry, hindi ko alam kung ganito, kung anong mangyayari pag pinasok ko itong ganitong klaseng pagba-Bible school or pag ikaw ay nagso-soul winning, hindi ko alam kung anong meron diyan pag ano yan. Pero once yung sinabi ko nga, yung pinasok ko yung sarili ko doon sa ministry at pinasok namin ni Christy, mas lalong, hindi ko ma-explain mas lalong na-strengthen yung aming pagsasama, yung pagmamahalan namin. Yeah. Ay, lalo na si Christy, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, lumaki rin, parehas kami. Both of us grew na walang parents. Walang magulang So, kaya nga, yung ministry ay patuloy na nag-equip sa amin para mas lalo kaming maging maayos na magulang sa aming mga anak. Amen. Bakit? Kasi tinuruan kami na maging responsable, tinuruan kami na pag ikaw kasi sabi ko, pag ikaw ay nasa ministry, talagang kumbaga yung maturity mo, yung maturity level mo, kailangan umangat kailangan that's right. kailangan hindi na ikaw yung dating church goer na lang. Tama. Di ba? Hindi. Relate talaga ako dyan, sir. hindi ka na ganun Hindi ka na yung tipong makikinig na lang at lalabas. Hindi na. Once na ikaw ay nasa ministry na ima-mindset mo dapat sa iyong sarili na, alright, level up na ako. Hindi na ako yung dating nakikinig lang. Marami na, yung sabi ni Ma'am Marnelly kanina, marami nang nakatingin sa atin. Yeah. Oo, Actually nga yan yung parang sa amin, sa akin, tapos iba sa mga full-time na kalalakihan natin dito. Di ba? Yan ang basihan ni Pastor. Yes. If you can handle your ministry properly and biblically, that's a big responsibility. That's right. Because, halimbawa, area leader. Halimbawa, may mga binata tayo dito na area leader. Diba? Bago sabi ko nga si Sir RG, halos parehas kami, nagkwekwentuhan kami. Yeah. Bago ako nag-asawa, I was a junior church pastor. Ako yung nasa aking junior church. At sabi nga ni Pastor, maganda, mapalago mo yan, lagyan ng programa. And I did that. And that qualified me. Yes. You see, the ministry is, para sa akin, it's the ministry that qualified me para pumasok sa pagpapamilya. Lalo na pag area leader, I've been an area leader, I've been a junior church pastor. Yun yan, sinasabi ko. Kasi kung sa malaking responsibility, kaya mo na i-handle, it will really help you pagbaba na sa maliit. Yun, tama yun, sir. Di ba? Kasi ang hawak mo, iba-ibang magulang. Iba-ibang young people, iba-ibang anak. Iba-ibang tatay, iba-ibang nanay. So, pagka nakuha mo yun, na-handle mo yun doon properly as given instructed by the pastor. And as the Bible is leading us, pagbagsak yan sa pamilya mo, ikaw na lang muna ng asawa mo, kailan dalawa. It will really help you. You see? So, kumbaga, you're 5 steps ahead. Yeah. Because of the ministry. That's right. Di ba? Yun. Mahirap na kapag kaya nga, it will really, katulad sinasabi mo, Sir Conrad Kaya dito sa mga full-time, yun ang tinitingnan ni Pastor. You see? Siguraduhin mo na, organize yung area mo, siguraduhin mo na lumalago yung area mo, and then, ako naman naniniwala ko, yun yung basihan para binibigay ng knowledge kay Pastor, pwede yan. You say, go. Meron tayong kasama dito, kinausap na ni Pastor Di ba? That's Hindi right. ko naman sinasabing si Jan yun. Pero, kaya ko lang sinasabi yun. Kasi, ibig ko sabihin, ministry is a big responsibility. That's the point. Kaya nga, it will give you, nandyan yung pressure, andyan yung organization, andyan yung pakikitungo mo sa tao. You see? So, hindi pwede kasi the ministry will not really help. Hindi ka papaplastikin ng ministry. Totoo yan. Palalabasin ng ministry ang totoong pagkatao mo. Yeah. Amen. Totoo yung sinabi ni Pastor na there should be no conflict between family and ministry. That's right. Ito ay complementary. Kung nagkakaroon man ng conflict, may question. Bakit ka nasa ministry? Kaya i-check natin back to the Word of God. Yun lagi. Balikan lagi natin That's yung salita ng Panginoon. Huwag tayong magdepende doon sa ating emosyon. Yeah. Kung nalulungkot tayo, kailangan lalo nating lumapit sa Panginoon. Pero sir, I was blessed na since na dumating ako dito, napagkatiwalaan akong ministry. Una muna, choir, tapos Sunday school. Dahil sa pag-push sa akin ni Ma'am Lerma na sa Sunday school teacher. Hanggang ngayon, since na dumating ako dito noong 96,
pinagpala na mapabilang ako dito sa mga ministry na to. At yun nga, pinagpala rin na ma-level up. Yeah. Ngayon, dumating na naging mother na ako. May times na talagang physically, napapagod din ako. Lalo na nung maliliit pa yung mga bata. Liliguin mo yung mga bata, bibihisan mo, lalo na nung mga baby pa yan. Kung minsan, dala-dala mo yan, ako pang magdadrive. Talagang minsan, tas pagdating dito, kumbaga, sabi ko, kailangan i-check ko that time yung sarili ko. Uupo ako, makikinig ng salita ng Panginoon, pero may bigat sa puso ko noong time na yun talaga, honestly. May bigat sa puso ko. Dahil sabi ko, bago ako dumating dito, physically, pagod ako. Tapos pagdating dito, yung gagawin ko rin lang, mag-alaga rin lang ng bata. Pero Na hindi. hindi sa'yo. Hindi. Anak During ko. that time. Anak ko. Hindi. I mean sa Sunday school, hindi. Hindi. Hindi Wala pa yan pa. noong time, oo. Kasi nung maliliit pang bata, hindi ka i-allow na mahirapan ka mag-focus. Oo, yung mga baby pa talaga yung mga anak ko. Talagang dumating sa akin ng time na gusto kong i-give up na yung pagtungo pa lang dito sa church. Pero that time, kung talagang nasa puso mo yon, laging ebidensya lagi yung pulpito na paalalahanan tayo. Yung pala, akala ko wala na akong ministry noon. Sabi ko, ito na lang ba sa bahay? Etong ginagawa ko. Mag-alaga ng anak ko. Pagdating dito, nandito na ako sa church. Ang gusto ko, oo, alaga pa rin. Pero, grabe ko makikita mo. Yeah. Ngayon ko nakita yung reward. Kasi yung mga minister kong mga anak ko, ngayon nasa maayos na. Kung noon sumuko ako, nasa na yung mga anak ko? Baka bata pa lang, baka sipulin din na to nakatapos, nag-asawa na, baka kung ano-ano na nangyari, di ba? At saka, ang naging isa sa akin bilang wife, sabi ko, malaking part ko. Una sa lahat, physically, mas matanda ako kay Brother Noel. Spiritually, mas una ako sa kanya naging Kristiyano. Kaya, nung time na yon, parang nasa status ako na kailangang makita sa akin na matagal na akong Kristiyano. Paano ako nagpalamig-lamig ako, nagpagewang-gewang ako sa pagiging Kristiyano ko? Siguro, baka hindi rin siya naniwala na Kristiyano rin pala talaga rin ako. Diba? Kung minsan sa bahay, nakakahiya. Minsan, hindi ha, sa totoo lang ha. Minsan sa pagiging over-intimate natin sa bawat isa, sa tahanan, di ba? Kung minsan nga, nakikita ko rin to sa mga anak ko, bakit ka ako pag sa labas, ang bait-bait nyo? Sa iba, lalo na ngayong malalaki na, sa iba, kaya nyo sumagot na po at opo lagi. Andyan yung paggalang. Bakit pag dito sa bahay, minsan nalilimutan nyo na nanay nyo pala ako. Hello, Pauline and Trisha, hindi ko kayo pinahiya. Pero yun yung totoo, di ba? Parang Minsan, gano'n naman lahat ng mga bata. pero hindi dapat Hindi yun yung normal. Yeah. O Oo, kalabanin natin yung pangit na yun. Kasi pag naging normal yan, darating ang time na wala nang distance na ikaw yung nanay, yan yung mga anak. Hindi naman distance na hindi sila makakalapit, kundi hindi Boundary. na boundary, hindi na alam kung sino ang nanay at anak. Ayun na yung hindi maganda. Kaya ka talagang malaking part ng nanay. Kasi tayo yung laging kasama ng mga anak natin sa bahay. Yung mga asawa natin, busy yan. Si Sir Conrad, sabihin na natin na nandito siya sa church, silang buong pamilya. Pero, talagang sabihin na natin 90% kasama yung nanay. Siya busy sa gawain. Sabihin natin full-time, pero grabe yung mga task na ibinibigay sa mga full-time natin, lalo na yung mga leaders. Yeah. Malaking gagampanan nila. Yung area na lang, ilan ang anak mo dyan? Ilan yung pamilyang hinahawakan mo dyan? Oo. Ilan yung kabataan na kailangan ikaw? Yes. Di ba, sir? That's right. Kaya wag tayong manawa. Yung ministry, hindi lang yan yung sinasabi ni pastor na nandito ka sa church, sa choir ka, Sunday school teacher. Hindi. Ang minister natin, una, dapat yung ating loob ng tahanan. Tsaka alam niyo po, nakita ko yung isa pang benefit sa ministry. Kasi 'di ba ang dami mga bata ngayon na madaling ma-depress. Totoo yan. Dito sa church, gusto niyo ayaw ma-depress, gusto niyo na wag ma-depress yung mga anak niyo? Dalhin niyo sa church, turuan Eksakto. natin mag-ministry dahil paano ka madi-depress sa church? Ang dami-dami mong gagawin kung meron kang ministry. Tulungan Yeah. nating mahalin nila yung ministry. Yeah, instead na wala kang time para mag-emosyon kasi Busy ka 'di ba? Lahat you're running out of time technically. Para kumbaga lahat may oras, lahat na isa sa ayos. Yeah. So, kung instead na
nasa sulok ka, ay hindi ako pwedeng magsulok-sulok kasi mamaya haharap ako sa mga bata. Yeah. Diba? Tama. So, hindi pwedeng pag ganun lang yung mukha mo. Kailangan babaguhin mo yung countenance mo. So, Totoo right yan. at the moment, kasi magbabago yung nakakahawa countenance eh. mo. Kasi Yeah. makakahawa ka, diba? Yeah. So, malaking tulong talaga. Nakita ko talaga yun na malaking tulong. Like sa bahay, diba? Pag bago ka umalis, lagi yan eh. Sabi ni Pastor, before the church, saka after the church, yung attack. Yung attack. Yes. Grabe, Oo, diba? oo. Iirita ka talaga. Iirita ka. Pero pagdating sa church, nawawala lahat yun. Akala nyo, nandito kami. Akala nyo, wala kami pinagdaanan bago pumunta dito. Kung alam nyo lang. Pero biyaya talaga ng Panginoon, no? Yung Opo. nandito tayo ng Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, even yung days na from Monday to Friday. Oo. Ay, pambihira, malaking bottleneck para sa atin yan. Pero kung meron tayong ministry at ginagampanan natin, isinasapuso natin yung ministry natin, wala nang space ang diablo. Mamahalin mo kasi siya eh, kasi involved ka na. Involved. Oo. Kapag ka church-goer ka lang, ano ka lang eh, nasa labas ka, nanonood ka lang. Pero kung involved ka na, di ba kahit sa anong bagay, pagka-involve ka, merong attachment. Exact. Yeah. Totoo yan. Oo. Totoo Diba? yan. So, the ministry will give you attachment to what you are doing in correct attachment, hindi emotional attachment. That's right. That's Kundi right. biblical attachment That's it. na mag-grow ka talaga sa ayaw mo at sa hindi. Yeah. Yeah. Kaya saka, Ma'am Marnel, hindi ba napakaganda ng isang pamilya? Lahat po na nakapakinig po sa amin ngayon, no? Hindi ba napakaganda sa isang pamilya? Pag tinignan mo yung isang pamilya, lahat may ministry, sir. Exact. Di ba? Napakaganda po nun pag nagkayo, yung isa, yung si Bunso, nagso-soul winning na din. Tapos yung isa ay nag-i-involve din sa isang ministry, Sunday school teacher. Yung isa, usher naman. Yung nanay naman, nandun din sa isang ministry. Kumbaga, it's a great sight, mga kapatid, na makita yung ganun. Kumbaga, yun yung lalong magpapalakas ng inyong pong pamilya. Hindi yun yung parang dahil sobrang busy na, ang hina nyo na sa isa't isa. Hindi dapat. Yun yung may kita ninyo na, alright, salamat sa Panginoon at itong bunso ko nandito sa ministry. Salamat sa Panginoon, itong asawa ko nag-i-involve. Kumbaga, wag natin titignan na yung ministry na yun ay yun yung nagpapabigat sa pamilya. May Hindi common pwede. ground kayo. Yun, Oo. tama yun, ma'am. Masaya kayo kasi iisa lang yung inyong panuntunan. Yeah. Walang conflict. Yun ang sinasabi Yes. na walang magiging conflict ng family at ang ministry. Correct. Yeah. Tama po yan. Kaya, mga kapatid, no, ang pinopoint out po namin dito na mas lalo nating pahalagahan or lalo nating, wag natin isantabi yung ministry. Wag natin ilagay, wag natin isa pang walang bahala yung ministry. No, lalong-lalo na pagdating sa pamilya po natin. Yan yung dapat magpalakas. Wag natin i-blame yung ministry. Kumbaga, minsan kasi yan ang nangyayari, ma'am, eh. Wala na, busy na. Mas lalo na wala nang time. Yan yung sinasabi, yung me time. yan yung madalas na nangyayari sa mga sa mga bahay eh. Kumbaga kaya nila nasasabi yon kasi wala pa sila doon sa ministry. Yeah. Dave, Yun talaga yung pinaka-point nun eh. Kaya nila nararanasan yun at kaya lumalabas sa kanilang bibig yung sinasabi na wala sa time, me time eh. Kasi wala pa sila doon sa ministry. Yeah. Yes. Yun mga kapatid. Yun yung nangyari din sa amin actually before eh, ni Ma'am Christy. Wala ka ng time sa akin. Puro ka na lang church. Kasi Bakit halos sabi na mo sa lang. akin nun, lagi ka naman lumalabas. Kumbaga, yun yung Nagdi-disciple, sir. nangyari. Oo, kumbaga, Amen. wala na, kasi ako yung una nag-Bible school sa amin, ma'am eh. Oo, kaya, imbis na yung Monday, Tuesday ko, na oras ko na para sa kanya, Correct. kumbaga, nawala pa ulit. Kumbaga, nagkaroon ng pero sabi ko, biyaya ng Panginoon talaga. Sabi ko, sige, try mo mag-Bible school. Subukan mo, pumasok ka sa ganitong klaseng ministry at sa biyaya ng Panginoon, naintindihan niya. Mas lalong naunawaan niya yung ministry. Yes. Yun yung sinasabi po natin na mas lalo, yung ministry ay mas Napamahal. lalong magpapalakas Yeah. sa inyong pong pagsasama. Hindi dapat yan yung sisira. Yeah. Kaya lang naman nila nasasabi yung ganun sa kadahilanan, wala pa sila doon sa ganung klaseng kalagayan. Yung may nagsasabi na, grabe naman yung pag-ano nyo sa good news class. Grabe yung oras nyo dyan sa mga bata. Bakit nila nasasabi yun? Kasi wala sila doon. Yeah.
Hindi nila nararanasan yun, mga kapatid. Kaya nga, maganda na magkaroon tayo, siya sabi ni Ma'am Marnelly kanina, na magkaroon tayo ng maayos na testimony. No, maayos na Amen. testimony. Testimony is very important, mga kapatid. No? Kaya, salamat na lang sa Panginoon at talagang, sabi ni Ma'am Chrissy dito, hot seat na naman daw siya. At saka sa mga mothers, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi alam nyo ba na may ministry kayo, kahit wala kayo dito sa church, makita nyo yung mga anak nyo na talagang lumalabas, gumagawa ng para sa Panginoon. Aba, ay yung maplantsahan, malabhan ninyo yung mga damit nila, malutuan mo sila ng kanilang pagkain. Ay, ministry mo na yun sa iyong pamilya. Kaya nga minsan nakakalungkot din na meron din naman sa isang banda naman yung mga kabataan. Labas din ng labas. Halimbawa, magpapaalam, lalo na nung maliliit pa yung mga anak ko. Mama, sa juniors, Mama, lalabas kami pag Saturday yan eh. Ay, bago kayo lumabas, dapat nagampanan nyo muna yung gawain nyo sa loob ng bahay. Amen. Huwag naman na puro lang sa labas. Yeah. Gampanan nyo rin yung gawain sa loob ng bahay para naman matulungan nyo sina nanay ninyo, sina tatay na magaan din naman bago kayo lumabas. Tsaka yun yung yun yung tinuturo natin sa kanila, lalo na sa mga wives, sa mga others out there. Alam niyo po, isa sa mga katulong diyan kasi katulad noon, matutulungan kayo lalo na ipakita sa pamilya, sa mga anak, even sa mga asawa, lalo sa mga hindi pa nakakasama, how the ministry is changing you for the betterment of your relationship. Yeah. Amen. As a parent and as a wife. Di po ba? Kasi yun yung sinasabi ko kasi alam niyo po, of course, like for example, isa sa mga yung attitude towards the husband, yung attitude towards your children. Kasi halimbawa, yung ministry po, Bert, kanina, pinag-uusapan natin, na-highlight natin yung Good News Class. Na-highlight natin yung Good News Class kanina. Mga mothers na involved sa Good News Class. Alam nyo po, nakakatuwa po yan kasi makikita kayo ng mga ibang mothers ng mga magulang na may nanay na ginagamit ng Panginoon para asikasuhin yung mga anak nila. You see? So, parang ano nangyayari lang naman po yan? Sasabihin na, of course, hindi mo maaasikaso ng tama yun kung hindi ka makaasikaso ng tama sa pamilya mo. Eksakto sir. Yeah. So, ibig ko sabihin, it goes both ways. You're being an encouragement to them Hand in through that hand. ministry and you're being reminded of the ministry kung paano ka dapat sa mga anak mo. You see that? Kung paano ka nagbibigay. Kaya nga sabi ko nga, yung mga bata na yun, hindi mo basta-basta papaluin yun at hindi mo pinapaliwanagan. Totoo. In fact, you cannot practice yung discipline na yun personally kasi hindi mo naman anak yun. Pero anong discipline ang tinuturo natin sa kanila? Verbally, through the Word of God. Yeah. Pinapahayag natin sa kanila. So nakita nyo, yung ministry na ginagamit natin, tulong sa magulang, tulong sa bayan, sa mga mothers, pagka sinasaway natin sila, pinapaliwanag, tinuturuan natin sila ng Biblia, ng God education, biblical education, para mabago yung attitude nila. You see, hindi na pa-priority yung hataw. Hindi tayo pwede agad maghalit agad kasi hindi nga sila alam yun eh. Di ba? So, ngayon, that ministry will now remind you pagdating naman sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga nanay. Hindi kayo, yan na yung pipigil sa inyo na basta dumampot lang ng hanger, basta dumampot lang at hataw, Ubus na yung hanger. na hindi nyo muna kinakausap yung anak ninyo. So, yung discipline instead of education, hindi nagiging education. That's right. You see, parang naalala ko yung sinasabi ng pastor, napapalo ba yun? Napapalo naman. Pero ang tanong, paano ka mamalo? Paano? Is it educative, or is it by your anger? Sinabi na ni pastor niya dyan. So the ministry will once again remind you with that and from there you will grow. O nga pala, kung dito nga, tinuturuan ko muna. Hindi ko pinapalo ito. Paano ko siya dinidisiplina? Gamit ang salita ng Diyos. Sa bahay, of course, lamang na ako. Yun ba magpapaganda sa inyo, mothers? Bakit? Pagdating sa bahay, may salita na ng Diyos, of course, you will apply. Yes. You see? So, ganun din naman sa mga asawa. Pagka sa mga asawa po ninyo, makakausap kayo sa area, kaya nga napaka-importante, mothers. You are blessed kapag kayo po ay involved sa area activities. Bakit? May mga nakakausap kayong mga nanay din na may problema sa kanilang mga asawa. So through that ministry of your area activity, you will be reminded na dapat ayusin mo yung relationship mo sa asawa mo kasi may mga kausap ka na pwede mo tulungan That's paano right. maging maayos na asawang babae sa kanilang asawang lalaki. Amen. Tsaka nakaka-remind
mind din, sir, na minsan, akala mo, ikaw na pala na mahirap yung pinagdadaanan mo. Pagdating mo sa Oo, sa area, totoo sir, yan. meron Wala pa pala, no? May mas matindi pa. Oo, may mas matindi pa. Kaya magpapasalamat ka na lang kasi eto lang yung dumadating sa yung mga problema. Ito lang yung dumadating sa yung mga conflict That's right. sa buhay. Kaya mas maganda talaga na ma-involve natin yung sarili natin. Mas lalong, kumbaga, yun ang magbibigay sa atin panaliwanag para matunghayan pa natin, mapatunguhan pa yung mas malawak pa nating direction Yeah. bilang anak ng Panginoon. Totoo. Tsaka mas yan. lalo kang magpapasalamat kapag ka nag-involve ka. Kasi di ba yung area, iba-iba yung bahay. Di ba? Nakikita mo. Tapos parang, ay, wala pala akong karapatang magreklamo. Totoo. Kasi sila nagsisiksikan sa kanilang Yeah. mga bahay. Ikaw, naka-aircon ka pa. Pagka ayaw mag-aircon, mag-electric fan, di ba? So parang you would appreciate more the blessings dahil nakita mo na, Lord, salamat dahil, di ba, na hindi pala ako dapat magreklamo. Better na pala yung na-experience ko. Oo. Tsaka dun sa mga mommy pala kanina na di ba inaalagaan mo yung anak mo, tandaan natin yung sa story sa Bible na yung bata na may 5 loaves and 2 fishes, sino kaya nag-prepare nung isda Oo, at kanyang diba? tinapay? Oo. 'Di ba? Malamang nanay niya. Yeah. Oo. That's true. So, it's a May blessing. purpose talaga. We'll never know kung anong pwedeng mangyari sa buhay ng mga anak natin. Oo, naalala ko tuloy nung maliliit pa yung mga bata. Laging ganun naalala. Na magkakasama kami pag magso-soul winning. Darating kami, pupuntahan mo, mabibisitahan mo yung isang bahay. Hindi naman sa ibinababa. Yeah, Pero yung minsan, aabutin ka na sila'y kumakain, ilan sila sa pamilya, iisang plato. Yeah, totoo po O yan. tapos, totoo yan. sa bahay, lulutuan mo sila, ayaw pang kumain. O diba? Kaya nakakatuwa talaga na makasama mo rin yung mga anak mo sa ministry. Yeah. Kasi Yun. magiging katulong mo rin sila na eventually, ma-evaluate nila na pinagpala pa rin sila Yun. sa kabila ng ganyan na kalagayan Yeah. sa ngayon. Ito, actually, sabi ko, bagamat ito ay for the mothers, actually, gusto ko lang ito maisingit sa dulo. Kasi, naalala ko sa Friday, we will not be around. Di ko alam kung makakapag-TBL ako tayo dun sa Ramos. Kasi maaga tayo aalis. Pero, ano man, gusto ko lang, alam mo, this goes the same with the father, Sir Conrad. That's right. Di ba? Napaka-importante rin, no? Kasi, unang-una, alam niyo po, para sa mga tatay na nandito, gusto ko lang pasubalian dito ngayon, the threat, or let me say, the danger. Okay? The danger is that you when you look at yourself already spiritual, that's the danger. I'm telling you, kaya sabi ko nga, madali lang mag-spiritualan, sir. Aha. That's right. Madali lang magsabi na hindi ka magbibiro kasi wala sa Biblia ang pagbibiro. Yun. Tama. Pero ang tanong ko, sa mo rin nakita sa Biblia na bawal magbiro? A merry, Diba? a merry heart. Yeah. Yung sinasabi, yun. how will you be a Mary kung walang biro? Yun. Oh. Tsaka ang point dito is this. Madali lang magganyan-ganyanan. You see? Pero, that's the ministry na meron ka, nagbubunga ba? Yeah. Kasi kung hindi nagbubunga, yung ministry mo, area activity pa lang, kung wala kang bunga dyan, better shut up and fix Yeah. yourself. That's right. Di ba? That's right. Yung ministry mo sa family mo, hindi mo rin maiayos pa, better shut up and fix yourself. Fix your own spirituality bago ka pumunta sa iba. Yeah. Di ba? Yan. And even your wife, you will never help your wife to be spiritual and to grow more in the ministry pag ganun ang take mo sa sarili mo. Kaya nga sinasabi ko, ma'am, it goes the same. Yeah. Di ba? Lalo na sa atin, tayo ang leader ng tahanan. Kung hindi mo ma-lead sa tamang spirituality yung pamilya mo, maupo ka, kapatid. Harapin mo yung sarili mo sa salamin. Pag hindi ka pala kontento, basagin mo na yung salamin. walang purpose. Oo. Hindi kasi, alam nyo, nakakalungkot kapag nandito na lahat, yung inilalatag na ng Diyos sa Nakalatag na. atin yung tulong, para bang, alam nyo, napakasarap sasabihin ng Panginoon, fine dining na yung binibigay ko sa iyo. Ayun. Panginoon, gusto mo pa rin ng chichirya? Alam mo yun? Kaya, kasi, the ministry, sabi ko nga, eto, balikan ko, giving no offense in anything. Hindi naman sinabi ng Biblia na giving no offense on some things. That's right. Any, lahat Sa na eh. lahat. You see, in anything.
You have to check yourself kung may offense ka sa ganito. May offense ka sa ganito. Because the ministry will be blamed. Yan sinasabi ko eh. Tignan nyo, sa inyong mga mothers, balikan natin yung sinabi ko kanina illustration. Napakapangit naman na makikita kayo, magbibihis kayo, napakaganda ng bihis ninyo, pupunta kayo sa church, pero yet, kilala kayo ng kapitbahay nyo na number 1 chismoso kayo sa kanto nyo. Aroy. Di ba? Masakit man pakinggan, pero yan ang nakakalungkot. Mahirap nito kung makikita kayo ng mga kapitbahay nyo na talagang pambihira naman, mas madadak ka pa sa manok ng kumpare nyo. Di ba? So, mas parang may away pa palagi. Alam mo yung tapos makikita ka nila lalabas. The ministry will be blamed. Yan yung sinasabi ko. The ministry will be blamed instead na bakit? Because you were able, you had a situation sa iyong sarili na you give offense. You've given an offense on the things na tinuturo ng Biblia. I mean, it's talking about your testimony. Yeah. You see, kaya ko nga sinasabi, alam niyo po, ito para sa mga mothers, sa wives, ito naalala ko kasi ito yung pinapaalala ni Pastor Hill, lagi natin noon kay Ma'am Lerma. Di ba? Tao na, ito pinag-usapan din namin, hindi lang kay Ma'am Lerma, hanggang ngayon, napag-uusapan na ni Pastor, what's ministry? It's service. That's right. And ministry is what? People. Yun. You see, sabi niya ng bilang in-emphasize, ministry is people. You see? So, ito nga sinasabi ko. Kaya minsan, alam niyo po ito, sa mga mothers out there, madjajablo kayo to develop a bad attitude. You see, an unbiblical attitude kapag hindi kayo nagbibigay ng serbisyo sa tao. Amen. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, it's not two different worlds. You see, kanina pinaalala ko sa inyo yung area activities. Natutuwa ko ako sa totoo lang. Kaya sa mga fathers, it's a challenge to us na makapag-involve tayo sa ganyan. Kasi sabi ko nga yung mga mothers, dito sa church natin, ang daming mothers ang may area activities. Yeah. Pero bilang ang mga fathers na may area activities. That's right. You see, kaya ako sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na magaling mandaya ang Diablo. Magaling. Lalo na sa kalagayan natin, fathers, mothers, as husband, as wives, and as a parent to our children, madaling mandaya ang Diablo. Because sabi ko nga po sa inyo, ministry and family, napakagandang topic po nito talaga. It will really enhance, it will give encouragement, or it will help us, it will motivate us to grow on our attitudes. Listen, attitude po ninyo sa mga asawa nyo lalaki, attitude nyo sa mga anak po ninyo. You see, Amen. it will help you. The ministry will help you. Bakit? Because if you do service for the people, how come you cannot do service for your husband? How come you cannot serve your husband? How come you cannot serve your children? You see, ngayon sabi ko nga, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, maaaring ang excuse na naman, Sir Conrad, kasi hindi nyo naman kasi kilala yung asawa ko eh. Totoo naman po yun. Hindi nga po namin kilala kasi kayo nagsasama dyan eh. Pero ang common ground natin ay salita ng Diyos. At sigurado ko namang di hamak na mas kilala pa ng Diyos ang asawa mo kaysa sa pagkakilala mo sa asawa mo. Amen. You see, alam ng asawa mo, alam ng Diyos kung ano pang uusbong na pag-uugali ng asawa mo na hindi mo pa nakikita. Amen. You see, alam po yan. Alam yan. Kaya sabi ko nga, kung meron mang mas nakakakilala sa tao, Diyos yun. Doon lang naman po tayo lahat bumabagsak. Therefore, ano kailangan na lang gawin? Let's follow the pattern of the Lord Jesus Christ. Ministry, sabi nga, binanggit ito ng ating mahal na pastor. Use of book of Ephesians, that's ministry. Wives, it's your ministry to the husband to submit. Husbands, it's your ministry to your wife to love your wives. Fathers, it's our ministry to educate our children. You see that? Nakikita nyo, those are ministries. Kaya tinan mo, saan ibinigay ng Diyos yung instruction na yun? Sa church. Tama. Amen. Nakita niyo po? Nasaan yung instruction na yun? Nasa church, nasa letter of the Apostle Paul to the church at Ephesus. You see? So, makikita nyo mga kapatid, napakaliwanag. Napakaliwanag tinuturo ng Biblia that ministry and family, it complements to each other, talagang magkasama yan. Amen. Hindi mo maghihiwala yan. You will never grow in your family if you will never grow in the ministry. You will never grow in the ministry at hindi rin naman papayag ang Diyos na you will grow in the ministry tapos hindi ka lalago sa family mo. No. Parehas yang nagtutulungan. Yun. It's in one world. You see, isang mundo lang yan. Ibig sabihin, isang mundo lang yan. Magkasama yan.
at lalong magpapatibay yan sa relasyon natin. Alright? So, That's final right. word encouragement, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Ako po, isi-share ko po yung experience ko na naman ulit this year kasi we were challenged to level up. So, di ba po, lagi tayong naghihingi ng listahan kung ano na yung binigay natin for the whole year. So, this year po, binago namin sa bahay. We bought our own record book. Tapos pinipicture namin yung envelope na binibigay namin at sinusulat namin Amen. doon. Yeah. So at the end of the month, so noong January na-shock kami kasi nag-compute kami, wow, grabe ka Lord, saan galing yung pagpapalang binigay mo? So we will no Yeah, longer that's ask for it. a copy from the church because we already have our own record. That's so right. that's our level up. Tapos pangalawang level up na ginawa namin, meron na po kaming soul-winning book sa Yun. bahay. Amen. Dahil marami po Amen. kaming mini-minister, di ba? So, nag-out sila lagi na soul-winning every... dali, sulat. Ikaw, ilan na soul-win mo? Ilan? May nagpabaptize na dito. Ganon. So, sinusulat na namin. So, yun po yung isang natulong sa amin ng ministry na nag-iisip ka talaga, na-challenge ka, ano pa ba yung area na pwede pa kaming mag-grow, na mas lalo pa kaming gamitin ng Diyos sa ministry. And also, we already started our thank you jar sa bahay. So whatever thank you you want to, ihuhulog mo doon, isusulat mo doon sa maliit na slip. At the end of the year, we will read all of those na pakita mo Amen. yung mga Amen. bagay na pinasalamatan mo or yung mga answered prayer na binigay sa'yo ng Panginoon. That's So, right. Amen. these are small things po na wherein na nagagamit namin yung tinuturo ng ministry na mag-level up pa at mag-grow kami as a family po Amen. because of the ministry. Kaya we really bless God for the ministries na na-entrust sa pamilya namin. Amen. Amen. Ma'am Cynthia. Opo. Ang ministry para rin yung pag-aasawa, it is a commitment. Yeah. Hindi ito yung may agreement na kapag meron kang nag-fail ka sa isang bagay, you will quit. Commitment at maging consistent tayo at dedicated dun sa ating ginagawa. Kapag feel natin na nawawala na tayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Help. Mag-ask tayo ng help from the Holy Spirit. Bumalik tayo sa salita ng Panginoon at i-allow natin ang fruit of the Holy Spirit na siya mag-abound sa atin. Mahirap minsan kapag lalo na nandiyan ka sa yung talagang kagipitan na. Pero makita nyo, lumapit tayo sa Panginoon. Andiyan siya 24/7 na talagang makikinig siya, talagang pakikinggan niya. Talagang andyan yung kanyang mga kamay para i-uphold tayo, para bigyan tayo ng pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Hindi nakikita. Kaya mag-hope tayo, patuloy tayo mag-hope kung wala pa man tayo sa sitwasyon na yung ministry natin medyo hindi pa tayo, kumbaga hindi pa natin nakikita, hindi pa mainit sa ating buhay. Ipanalangin natin at magkaroon tayo ng pag-asa, iput natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Sir Conrad. Amen. Maraming salamat po muli at last encouragement po ay magpatuloy lang mga kapatid. Pagdating po sa ministry ay yan sabi ko nga kanina, yan ang talagang magpapalakas sa ating pamilya, no? Kaya wag niyong isa sa walang bahala or kapag dumating sa punto if you will kung papapiliin kayo, sasabihin i-give up yung ministry, no. Never give up your ministry. Amen. Wag na wag kapatid, no? Kasi yan yung dapat na patunay na laging magpapalakas po sa inyo. Amen. No, wag na wag niyong i-give up yung ministry po na yan kasi yan yung patuloy na magpapalakas po ng pamilya po ninyo. All right? That's right. Salamat Sir Jao. Alright, so again mga kapatid, I believe ay muli na naman tayong pinagpala ng Panginoon through this program. And once again, it really helped us para patuloy pa tayong magamit ng Panginoon. Alam niyo po, ilagay niyo lagi sa isipan niyo po ito mga kapatid. Always put this in mind sa mga mothers, sa mga wives out there. Hindi po, ang ministry, hindi po ito ang magpapalayo sa inyo sa Diyos. Yeah. That's right. Hindi ito ang mga kasira ng pamilya niyo. Rather, it will help you to be more sweeter with your husband. Yes. Amen. To be more loving to your husband, more submissive to your husband, and it will help you to be a big help to the for raising up your children. You see, as a mother to your children, malaki po talagang may tutulong po nito. Kaya, inuulit ko po para sa mga mothers and wives out there, while wag po natin i-excuse na busy tayo, ganito, busy tayo. Alam niyo po, parang sinasabi ni pastor dito yan eh. Pag try to put a program, ilagay niyo sa programa
ayusin nyo yung schedule na kayo pa ay magkakaroon ng ministry sa gawain ng Panginoon sa simbahan para na sa ganun, it will develop you more on your spiritual growth as you play your role as a wife and as a mother. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa lahat po na sumubaybay sa ating pong programa, North, South, East, and West Corner. Thank you for joining us this afternoon, and to all the mothers and wives out there, and to the CSI family, thank you very much for joining us. Once again, lahat po ng ito ay bago po itapusin ito lahat, ay nais po namin i-remind kayo, February 9. Yes. Tandaan po natin, Couples Fellowship, a Couples Night, not a fellowship. It's a Couples Night. At maganda po ang preparation dyan na ginagawa ng ating mahal na pastor. And again, I do not miss that because tomorrow will be the last, huling bigayan na po yan, huling pagpapa-fill up na po yan. It's just a one-night program. You see, uwian naman din po yan. And sabi ko nga, it's really cheap. Yung makukuha po natin dyan. Sabi ko nga, pinag-uusapan namin kanina dito mga kapatid, kumbaga ang ginawa ng simbahan dyan ay palugi. Pero kagandahan lang sa simbahan, walang lugi pag alam ng Panginoon na para sa ikalalago natin lahat yan. Investment. Yeah. Alright? Totoo po yan. It's an investment para sa Panginoon. Amen. And kaya mga kapatid, do not miss that. Try. Again, ulit ko po, subukan nyo po mga kapatid, you will miss the great opportunity. Again, sinasabi ko nga po sa inyo, ginagawa natin ito hindi para makisabay sa mundo, kundi para maipagpatibay pa natin yung pagsasama natin sa harap ng Panginoon at sa harap ng pamilya natin at sa harap ng mga tao na kapaligid po sa atin. Kaya do not miss that. Contact your area leader, magpalista na kayo, and tell them that you will join the couples night for 1,000 pesos. Yes. Sa couple na po yan, Oh, including na po dyan yung sasakyan, yung bus, and yung kakainin po ninyo. Amen. Kalahin niyo po, tinitingnan, sabi ko nga kanina, pinagkikwento ko, titingin po kayo sa labas, at lalo na kung masusumpungan nyo, ayaw ko ilabas dito yung yung kung paano piniprepare ng ating masusurprise po kayo sa mga sasama. Pagka tinignan nyo po yan later on, pag nandun na po kayo, tapos titignan nyo pa po yan sa internet kung gaano ang costing ng ganong klaseng setup, believe me, yung 1,000, panja-Jollibee mo lang talaga. Totoo po yan. Right. Dahil ang setup natin doon, ako na po nagsasabi sa inyo, it will cost you 3,000 up. Kaya, Yes. talagang biyaya ng Panginoon na nararanasan po natin ito lahat. Amen. Alright? Kaya muli mga kapatid, let's not miss this. Para sa lahat ng couples, talk to your area leader and join our couples night on February 9. But do not miss our service tomorrow. Let's get excited for midweek service. Tandaan po natin, February na. And this is the first Wednesday of the month of February. And do not miss the service dahil patuloy itong magbibigay sa atin ng kalakasan natin spiritual. Alright? So much for that, brethren. Lahat po ng ito, lagi po namin sinasabi, binabalik namin ang lahat ng papuri sa Panginoon. Have a blessed afternoon. Goodbye and see you next week. See you next Tuesday. Bye.